magandang araw sa ating mga viewers, sa magandang araw sa ating mga subscriber. So nandito na naman tayo para magbigay tayo ng question and answer. Yan ang gagawin natin ngayon. May 5 hinanda ako ditong question na English. Tatagalogin din natin yung para maintindihan talaga ng ating kababayan. Para matulungan natin sila mag-apply. Hirap ako mag-English, so tutulungan natin sila para matuto. Para maka-abroad din sila. Mapatupad din ang mga pangarap nila. So, umpisa na natin ang unang tanong. Tell me your previous work or job. So, Tagalogin natin. Sabihin mo sa akin ang una mong trabaho. Ngayon, ikwento mo sa kanya kung anong ginagawa mo sa dati mong trabaho. Halimbawa, nagtrabaho ka sa isang mall. And I'm assigned washroom attendant or public area attendant. Ganito ang mga duty ng washroom attendant. Ganito ang duty ng public area attendant. Responsibility ng mga washroom attendant, yun ang ikwento mo sa kanya. Naglilinis kami ng ceiling, walling. Pangalawang tanong. So, ganito ang tanong sa English. What are the cleaning materials of housekeeping? Sa Tagalog pa, ano-ano ang mga kagamitan sa paglilinis? Ang mga kagamitan ng mga housekeeping ay mop at bucket. Dito sa Saudi Arabia ang tawag bucket. Hindi bucket na bucket ba? Dustpan and brush. O sa Pilipinas, dustpan and walis tambo. Trolley, yung tinutulak-tulak trolley. Squeegee, yung pansalamin. Tongs, yung pang-ipit ng UC, pang-ipit ng upos ng sigarilyo. Spatula, yung pangkudkod ng mga bubble gum. Spray gun, yan, di mawala sa housekeeping yung spray gun. Okay, yan ang mga kagamitan ng housekeeping. Pag sinabi ng employer, what are the cleaning materials of housekeeping? Yan ang isasagot mo. Pangatlong tanong, okay. Ganito ang pangatlong tanong sa what is the job and duty of housekeeping? Okay, sa Tagalog. Ano ang trabaho at tungkulin ng isang housekeeping? Yun ang Tagalog. So ganito yung sasagot mo. The job and duty of housekeeping is dusting, cleaning, sanitizing, washing, maintain the cleanliness of the area. Pag sinasabihan ka na employer ng mga tanong na ganito, yun ang sasagot mo. Yung mga dusting, cleaning, sanitizing, at washing, maintain the cleanliness of the area. Okay, nandito na tayo sa pang-apat na tanong. Why should we hire you? Sa Tagalog pa, bakit ka namin kunin? Bakit ka namin kunin? Anong meron sa'yo? So ngayon, ito pinaka-importante dyan pagdating sa mga tanong na ganyan. Ganito ang diskarte dyan ng gagawin nyo. So bakit ka namin kunin? So ngayon, ang gagawin mo dyan, ibenta mo sarili mo. Kung hindi mo ibenta sarili mo, di ka matatanggap niyan. Bakit? Para maniwala sa sayo, so ganito ang gagawin mo. You should hire me because I am a hardworking person. And team worker, honest, and sincere job what I'm assigned to me. Honest and easy adapt instruction. And last, I am also a team worker. So yan ay papakita mo dun sa nagtatanong na employer na kaya mong gawin yung trabaho na yan. Pag tinatanong ka na, why should we hire you? Yun ang sasagot mo sa employer. Okay, nandito na tayo sa panglima. So ganito ang tanong sa panglimang question. English, how many hours would you like to work? So sa Tagalog pa, ilang oras gusto mong magtrabaho? So dito parang sinusubukan ka kung kaya mo ba ng 12 hours, kaya mo ba ng pinaka mahabang oras, kung anong oras yung papa-overtime sa'yo. So dito, tinatanong kaya kung hanggang saan ang kaya mo. So dito naman, benta mo na naman sarili mo kung anong kaya mong gawin. Kahit sasabihin mo naman na, sabihin mo di ganito, yung mga dati mong trabaho, nag-overtime ka. Lagi dun sa dati mong trabaho para maniwala siya. Pag sinabi mong gano'n, kaya pala niya mag-overtime ng 12 hours, kaya pala ng 13 hours, 14 hours. Kaya kunin natin to. Ganito ang gagawin mo. Sabihin mo sa English, in my previous job, I can work 12 hours including the overtime. Minsan nag-overtime din kami ng 2 oras doon sa trabaho namin dati. Minsan 3 oras. So, I can work 12 hours up to 14. Pero kung 16, di na kaya yan. Pagod na yung katawan yan. So, yun nga, ibenta mo na naman sarili mo na ganito. In my previous job before, I can work 12 hours including the overtime. So, yun ang gagawin mo sa panglimang tanong. So, yun ang panglimang tanong natin. Sana naintindihan nyo ang paliwanag natin about sa housekeeping, about sa interview.
Hanggang sa sunod na mga video, mag-subscribe lang kayo sa channel na to at mag-upload pa tayo ng maraming video about housekeeping, about interview, question, English, Tagalog. Hanggang sa sunod na mga video, thank you.